Magandang araw mga ka-brothers Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na sa ating mga kaibigan dyan sa abroad. Kamusta po kayo dyan? Sa araw na ito mga ka-brothers, ating pag-usapan at bigyan po natin ng komento mga ka-brothers ang tungkol po sa tweet ni CEO Rappler Maria Risa mga ka-brothers. No? At tungkol po sa Court of Appeal na desisyon mga ka-brothers, na siya po ay nahatulan na po ng korte mga ka-brothers. So bago po ang lahat mga ka-brothers, huwag kalimutan i-subscribe muna ang ating munting channel JBTV's Podcast at i-click na rin ang notification bell upang manatili tayong updated sa ating mga bagong video na i-upload. Okay? What's up mga ka-brothers? Andito na naman tayo ulit. No? So, ating pag-usapan mga ka-brothers ang desisyon ng Court of Appeal mga ka-brothers tungkol po sa kaso ni Maria Risa mga ka-brothers. So, napag-alaman po natin yan mga ka-brothers na mayroon pong nakabangga, no? Si Maria Risa po na isang pribadong negosyante mga ka-brothers na tinatawag na Mr. King mga ka-brothers. No? So, ilang taon po nang nakalipas na habang dinudulog po yung kaso, so binigyan ng korte si Maria Risa na makapag-avail doon sa kanyang kaso mga ka-brothers. So siguro, hindi natin alam kung tapos na. So nagdesisyon na po ang korte, naglabas na po ng desisyon noong June na ang CEO Rappler na si Maria Risa ay makonvict na po mga ka-brothers. Meaning to say, anytime pwede na siyang arestuhin at ikulong mga ka-brothers. Pero ang tweet niya mga ka-brothers, ito po, ang pahayag ni Maria Risa mga ka-brothers. Nagumpisa po kasi yung kaso mga ka-brothers tungkol po doon sa kay Mr. King na or pribadong businessman mga ka-brothers or tao na naisulat at nailathala sa Rappler kulong mga ka-brothers or sa binigyan or nilagyan ng article ni Maria Risa mga ka-brothers na kung ano-anong mga pagbibintang sa tao kay Mr. King mga ka-brothers na siya ay ganito, siya ay ganyan. Sinusulat na Rappler mga ka-brothers na si Mr. King daw ay criminal. So kung ano-anong mga nilathala or binigay niya doon komento or nilagay niya doon sa article nila mga ka-brothers kung anong klaseng criminal daw umano si Mr. King. So ang pahayag naman ni Mr. King na nakiusap na sana bigyan nyo ako ng side para din maisulat nyo ang side ko kung ano ba ang totoo. So in-interview na ngayon mga ka-brothers o nagbigay na ng paliwanag si Mr. King dun sa Rappler or kay Maria Risa mga ka-brothers. Nasulat na po pala ang article na sinasabi nila at na-publish na. So, huli na po ang kanyang mga pahayag at hindi po na-publish mga ka-brothers ng Rappler para sana po or counter statement doon sa unang nasulat ng Rappler. Nagpa-interview pero sayang kasi hindi na naisulat mga ka-brothers. No? Sinadya po nila na hindi naisulat. Kaya nagkaroon po ng kaso. Kinasuhan po o nagsampa po ng kaso si Mr. King kay Miss Maria Risa mga ka-brothers. So, ngayon, ngayong taon na to, nagdesisyon na. So, ayun po, na-convict. So, ang tweet po ng Maria Risa mga ka-brothers ay isa po siya sa biktima. Biktima lang po siya doon sa mga dating administrasyon at sa kasalukuyang administrasyon mga ka-brothers. Pati si Marcos dinamay na niya. No? Asa na daw yung pahayag. Kasi yung Korte Suprema, pati si Pangulong Duterte nadamay na eh. Sinakal daw nung administrasyon ng Duterte para ilabas yung desisyon na hindi totoo, na mali. Yun yung tanong din, ano ba ang koneksyon dun sa gobyerno, dun sa Korte Suprema at dun sa complainant? Private yun eh. Pribadong tao yung nag-complain, hindi yung mga nasa gobyerno para siya ang kasuhan mga ka-brothers. Nagets nyo? Hindi ang administrasyon or hindi ang gobyerno ang nagpakulong kay Maria Risa, kundi ang pribadong tao na kanyang sinagasaan dahil sa mga pahayag niya na mali at maling statement na nagbibigay at nagdiin ang tawag alipusta, inalipusta niya ang tao na yun mga kabayan.
So, sila lang dalawa ang nagkaroon ng problema o nagkaroon ng kaso. Hindi yung gobyerno ni Duterte at hindi gobyerno ni Bongbong Marcos. Doon lang po ako nag-react kasi pati ang dating administrasyon na Duterte at kay Bongbong Marcos, dinamay niya sa kanyang kalukuhan. Kino-convict na siya, nang damay pa siya. Ang reply or tweet ni Maria Ressa, biktima sila sa kasalukuyang administrasyon at biktima sila sa nakaraang administrasyon at pinatay na ang mga salitang freedom or demokrasya, mga kabrothers. Grabe talaga ang mag-twist ng katotohanan itong Rappler. Bote na lang sa'yo. Yun ang desisyon. Tama ang desisyon. At tinatablan na rin kayo. Yung mga parangal mo dati, ibang sistema yon. Naparangalan ka kasi karapat dapat mo. Pero mayroon kang kaso na dapat mo rin harapin. Ito na yung desisyon. At huwag kang mangdamay. Huwag ka nang magdamay. Mga sulat-sulat ka pa na parang pa-victim effect ka pa noon. Journalist kayo, media kayo, meron kayong mga karapatan pero hanggang dyan lang. Ikaw lang ang nagagipit sa sarili mo. Ikaw lang ang gumawa. Tinatanim mo. Yun din ang anihin nyo. Tandaan mo yan, Maria Ressa. Magsama-sama na kayo ni Laila de Lima. May congressman ka na, may senador ka pa. Okay? So, hanggang dito lang po tayo mga ka-brothers sa Mindanao. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating munting channel, JBTV's Podcast, at i-click na rin ang notification bell upang manatili tayong updated sa ating mga bagong video na i-upload. Adios! God bless mga ka-brothers!